Inaasahang tataas ng hanggang 5% ang dami ng mga sasakyan sa pangunahing kalsada sa Metro Manila ngayong Christmas rush. Kaya naman ang MMDA magdi-deploy ng higit 2,000 tauhan sa mga kritikal na ruta. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Nakahanda ang bunghanay ng MMDA para sa inaasang pagbigat ng trapiko ngayong Christmas rush. Nakadeploy ang 2,400 personnel upang magmando ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila, partikular sa EDSA at C5. Pinalawig din ang kanilang duty hanggang alas 12 ng hating gabi. So far, yung monitoring namin ng traffic, moderate to heavy pa lang. Wala pa naman po tayong nararanasan na sobrang pagbibigat ng daloy ng traffic na yung talagang standstill tayo or masasabing Carmageddon. Inaasa namang tataas ng hanggang 5% ang bilang ng mga sakyang daraan sa major roads. Mula sa karaniwang 409,000 na sasakyan, posibleng umabot ito sa 429,000. Well, we expect that second week. So more likely next week ay makakaranas tayo ng mas mabigat na daloy ng traffic. Alam naman po natin na ang ating mga kababayan, marami pa rin pong pumapasyal ng Metro Manila, dito namimili. Pinaigting din ng MMDA ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. As of November 30, 2025, umabot sa 252,315 ang naitalang paglabag sa NCAP, kung saan 119,345 ang validated. Maaari na rin magbayad ng traffic violation sa pamamagitan ng e-wallet. Samantalang nagpulong ng DPWH at MMDA upang siguraduhing maayos ang trapiko sa gitna ng Christmas rush. Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang flood mitigation project sa Araneta Avenue sa Quezon City, isa sa mga itinuturing na flood-prone areas. Magtutuloy-tuloy ang konstruksyon ng proyekto hanggang Pebrero 2026, habang ilang proyekto naman ay pansamantalang ititigil upang hindi makaabala sa mga motorista. Iba-iba, yung mga road repair, yung mga asphalt overlay, yung paggagawa ng ibang drainage, lalo na sa ibang areas, nakahinto muna. Pero nag-usap kami, once na bago mag-Noche Buena, pwede na ulit magtrabaho ng todo. Pinaplano rin magtayo ang DPWH ng pumping station sa San Juan River upang mapabilis ang paghupa ng tubig sa Araneta Avenue. Magpapatuloy din ang dredging operations upang maalis ang mga burak at mapalalim ang ilog. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.